Ako at ang Ama ay iisa. Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang banal na salita. Maaari po tayong maupo. Angkad. Ayan. Muli, magandang umaga sa atin lahat. Nagwala daw, tumangkad si Oyen eh. Wala pala siya ngayon. Anyway, nandito na tayo sa huling linggo ng April. Ang bilis, no? Parang kahapon lang, January pa lang. Tapos ngayon, April na. Patapos na nga eh. To be honest, patapos na nga ang April eh. And, tatanungin kita, anong na-achieve mo sa kalagitnaan ng taon? Kalagitnaan ng taon ngayon, anong na-achieve mo? Anong bago sa buhay mo ngayon? Yan. Kung ako tatanungin mo, anong bago sa buhay ko, marami, pero pinagpapasalamatan ko sa Panginoon ay bagong lugar kung saan ako tinawag ng Panginoon, which is itong simbahan natin. Bagong opportunity din na ibinigay sa amin for the team, sa amin ding ministry, at the same time sa akin mismo na napakadami ko natutunan throughout the half year. Ilang buwan na pa tayo? January, February, March, April. 4 na buwan pa lang. For the 4 months of 2026, napakarami kong natutunan. At isa sa mga nakakaligtaan ko ay ang pasalamatan, ang aking kaligtasan. So, tanungin ko kayo, sino dito ang ligtas na? Huwag niyo itaas ang kamay niyo, baka may mahiya eh. Sino dito ang ligtas na sure ka na ba sa iyong kaligtasan? 2010, merong laro si Chris Aquino. If alam niyo yung larong Game Ka Na Ba? Game Ka Na Ba? Yan. So, meron dong ligtas points. Yan. Kwento ko lang ng konti. Meron dong ligtas points na pwede mong gamitin kapag ikaw ay napa-atras dun sa laro. At yung ligtas points na yun, ay pwede mong gamitin para hindi ka umatras kasi ang game na yun ay paunahan papunta sa unahan sa pagsagot ng mga tanong ni Chris Aquino. Pero sa tunay na buhay, even though in social media, kaya nung, I think 2020 yun, umuso yung salitang ligtas points sa social media. Hindi po totoo na may puntos tayo sa kaligtasan natin. Kasi 1 point lang naman ang kailangan natin sa kaligtasan. At ito ang pananampalataya sa ating Panginoon. At hindi totoo na dahil sa iyong mabuting gawa, ikaw ay maliligtas. Hindi totoo na dahil ikaw ay nasa loob ng simbahang to, o kahit anong simbahan pa yan, kahit pa inyo may tusok-tusok na simbahan, hindi ka po maliligtas doon. Kaya ngayong araw na to, ay pag-usapan natin ang pinakahuling part ng ating series on the month of April, Assurance of Salvation. Ito na po yung title natin ng buong April. Ito na yung pinag-usapan natin, The Assurance of Salvation, ang kasiguraduhan ng iyong kaligtasan. At makikita natin ito sa John chapter 10, verse, yung kanina binasa ay 20 to 30, pero magpo-focus tayo ngayon on John chapter 10, verse 28 to 29. Wala. Naka-off. Magpo-focus tayo ngayon sa Juan chapter 10. Hirap talaga. John chapter 10, verse 28 to 29. At hindi pala siya kita. Ayan. Sensya na. First time ko gumamit ng gantong natin. So, in John chapter 10, ang konteksto ng John chapter 10, may isang passage dito na sikat sa ating mga Kristiyano. Ito yung nawawalang tupa. The lost sheep. And after sabihin ni Jesus yung parable na yon, ay ito naman yung sinabi niya. Nagkaroon sila ng conversation with the scribes and the Pharisees, at ito ang sinabi niya. Sabi niya, sabi nasa natin kanina? Kilala ng tupa ang boses ng kanyang shepherd o ng kanyang pastol. Yun ang summary, pinakabuod, or kilala rin niya ang kanyang mga tupa. Nakikinig ito sa kanya. That is the whole summary. At kung titingnan natin ang konteksto ng John chapter 9, 8, 9, and 10, makikita natin doon na ang layunin ng mga Pariseo sa panahon ni Jesus habang siya ay nangangaral, ay siya ay pabulaanan na siya ay isang Diyos. Pabulaanan si Jesus na siya ay nagka-claim na anak ng Diyos. Ngunit sa bawat tanong nila, sa bawat layunin nila na pabulaanan si Jesus, ay sila ay hindi nagwagi. Bagkat lahat ng sagot ni Jesus ay totoo at ito ay nakadirekta sa Kanya. Ang sabi nga on verse 30, ako at ang Ama ay iisa.
Ngayon yun muna pag-usapan natin. Ano bang ibig sabihin ng ako at ang Ama ay iisa? This is just a proclamation and claiming that He is united in God or in the Father. And no one in the Bible can claim na maaaring maging isa sila ng Diyos. No one. Because these very Pharisees, yung mga Pariseyong to, yung mga Hudyong to, alam nila yung kalagayan nila. That's why until to this day, ay ginagawa pa rin nila yung law ni Moises, which is atonement once a year, offering once a year, and scapegoat and lamb offering every year. Every year ginagawa pa rin nila ito hanggang sa panahon natin ngayon dahil hindi nila pinapaniwalaan na si Jesus ay isang Diyos. And no one in the Bible could claim na siya at ang Ama sa langit ay iisa, but rather than Jesus Christ only. That's why hindi makapaniwala yung mga Pariseyo. Kasi no one, even the highest rabbis on their time or even prophets, could not claim it. Kaya sa kanila parang, you are blaspheme. Sabi nga in chapter 11, you are committing blasphemy. At ito yung maganda. Pinatunayan niya yung pagiging Diyos niya on verse 11. Because on verse 11, makikita natin dito kung paano niya binuhay si Lazaro. Yun yung isa sa word at evidence that He is saying that I am God. Ako ang Diyos. Ako at Ama ay isa. Ako ang anak ng Diyos. Ako yung second Adam na pinangako ng Panginoon on the Genesis chapter 3. Ako yan. So dahil dito hindi siya pinaniniwalaan, on chapter 11, ipinakita niya na tanging ang Diyos na nakapagbuhay ng patay, ang Diyos na nakapagpalayas ng demonyo, ang Diyos na nakapagpagaling ng mga tao, ay siya at ang Ama na iisa. Now, to give you context at to give you explanation on these verses from 28 to 29, dito kasi natin makikita yung kasiguraduhan ng ating kaligtasan. Kaya ngayong umagang to, gusto kitang tanungin, may kasiguraduhan na ba ang iyong kaligtasan? Tayo po'y manalangin. Dear God, Heavenly Father, may you guide us, O Lord, as we listen to your word. Panginoon, gabayan niyo po ang aming puso at isipan sa pakikinig ng iyong salita. At nawa, Panginoon, ay maintindihan namin ang mga bagay na gusto niyo iparating sa amin. Itago niyo po ako sa inyong likuran upang kayo ang mamutawid sa bawat labi namin, bawat isipan namin. May you bless us, O Lord, as we listen to your word. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Now, to give you explanation on this verse, pasensya na kung English yung ginamit ko, Tagalog sana, kaso nakakalimutan kung Tagalog pala tayo ngayong last Sunday. Akala ko next week pa. Akala ko may last week pa tayo. So, to give you explanation on these verses, in verse 28, ang pinakaunang line doon, sabi doon, I give them eternal life. Basahin ko nga ulit in 28 and 29. I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. And I and the Father are one. Now, ano bang explanation ito? The word says, I give them eternal life. When you say, I give them eternal life, it is absolutely eternal. Ibig sabihin, ito ay sure. When the word never perish, on John 3:16, ang ginamit naman dito ay, I give them eternal life. The word is give, the other word is never perish. This is a strong assurance. Ibig sabihin, sigurado. Malaking kasiguraduhan na binigyan ka ng Panginoon ng buhay. Sabi niyo ng eternal life. Pero yung mga Pariseyo dito ng time na to, they were skeptical. Kasi hinihintay pa rin nila yung Messiah. Pero here, ang sabi dito ni Jesus, I give them eternal life. Look at the word, give. I give them eternal life. Ibig sabihin, it is present. Ano? Why? Bakit kaya kailangan present? Because it is a declaration of certain salvation. Jesus is declaring the certainty of salvation and not just possibility. Hindi lang posibilidad yung binigay ng Panginoon, pero kasiguraduhan. Verse 28 pa lang, ay malinaw na ibinigay sa atin ng Panginoon na ang kaligtasan ay hindi nawawala.
hindi yan mawawala kahit minsan. If there's a person who will tell me na ang kaligtasan ay mawawala, sa kanya na lang. Ayoko mawala sa akin eh. Why? Because Jesus Christ said, I give them eternal life. I give them. Wala pong regalo ang binabawi. Ang kaligtasan ay regalo sa atin ng Panginoon that even though we didn't deserve it, the Lord gave it to us. It is a gift. At hindi na yung binabawi. Bakit? Pag nagregalo ka ba, binabawi mo pa? Di ba? Hindi na. At lalo ng Panginoon, awan ko lang kung ganun din sa mga mag-ex kung ano sa inyo, awan ko lang kung binabawi nyo pa rin. Para sa akin kasi hindi ko na binabawi. Kasi once na ibinigay mo na, hindi na yan maaari sa yung mawala. At yung ibinigay naman sa atin ng Panginoon is not material, but it is eternal life. Habang buhay na, kaligtasan, habang buhay pala to. Habang buhay, at ito ay kaligtasan. At ang regalo sa atin ang binigay ng Panginoon, makikita natin on the second part. So, ang regalo sa atin, eternal life. Ito naman description doon sa eternal life na ibinigay sa atin. On verse 28 pa rin, no one will snatch them out of my hand. Walang makakaagaw sa aking kamay, sa aking mga anak, sa mga taong binigyan ko ng habang buhay. Here, sa chapter 10, Jesus uses a shepherd image on the whole chapter 10, and believers are like sheep, and Jesus holds them in His hand, and no one can snatch. It implies a force that no enemy, even Satan, even the fallen angels, can forcibly take a believer away from Christ. That's why I do not believe on backsliders. Wala pong backsliders. It's either the two. It's either wala ka talagang Panginoon sa puso mo, o baka naman hindi mo talaga nakilala ang Panginoon sa buhay mo. Maaari kasi nakilala mo siya, pero hindi mo siya isinapuso. Hindi mo siya tinanggap. You might believe Him, but didn't follow Him. You might know Him, but do not believe in Him. Magkaibang bagay yon. That's why I do not believe on backsliders. I don't know about you, if you believe on that word, but I do not believe in that. Why? Because malinaw sa verse 28, chapter 10, that no one will snatch them out of my hand. Gamitin natin yung term na tupa. Alam niyo yung tupa, sobrang mangmangnan. Sabi ko nga sa prayer meeting namin on Thursday, sa sobrang kamangmangan ng tupa, mawala lang yan ng saglit sa mata ng kanyang shepherd, maliligaw na yan. And totoo, maliligaw yan. Sa sobrang empty ng utak ng tupa, namamatay po yan sa sobrang kabusugan. Namamatay yan ng nalalaglag sa bangin. Kahit alam naman yung bangin yun, lalapit pa yan. At even though alam niya, nakakainin siya ng predator like the wolves, the lions, lalapit pa rin yan kasi wala po siyang sense of endangerment. Ganon ang ugali ng isang tupa. Pero ang sabi dito, no one will snatch them out of my hand. Pag sinabing snatch, hindi po dahan-dahan. Mabilis. Snatch. Even Satan could not snatch believers in the hands of our God. Why? Because the Lord is the one who is holding us. So balikan natin. I gave them eternal life, that's a gift. Number 2, ang description ng eternal life na yon, no one will snatch them out of my hand. Walang makakakuha sa iyo sa Panginoon. Kaya naman, may nagtanong sa akin one time, Pastor, paano naman yung mga active naman sa church dati? Paano yung mga taong leader naman sa church dati? Iba nga, pastor pa nga dati, na nawala bigla sa Panginoon. Ligtas kaya sila? Ito lang masasabi ko. Hindi ko alam ang estado ng kanyang kaligtasan. Pero kung talagang ikaw ay sa Panginoon, walang makakapaglayo sa iyo sa Kanya. Kasi hawak ka ng Panginoon. Probably, there's a circumstances na maliligaw siya, magwawander tulad ng isang tupa. Pero hindi siya mawawala sa Panginoon. Hanapin niya ang kanyang shepherd. Bakit? Kasi mamamatay siya, mawawala siya, kung wala ang kanyang pastol. Dahil isa siyang tupa ng Panginoon. He is a sheep of God. He is a sheep of the shepherd, of the master shepherd. That's why, kapag titingnan natin ang kaligtasan, we don't take it lightly. Because it is a gift, at the same time, security.
That's why we don't take it lightly. Sa SM nga, pag pumasok ka, tinutusok pa yung bag mo eh. Mayroon pang metal scanner. Pag pumunta ka ng MRT, may x-ray pa yan. Sometimes may interview pa yan. Kapag kahina-hinala ka, may interview pa yan. And that is security. But here, Jesus assures and gives security on your salvation. Pero may mas maganda pa dito. After the explanation of the verse. Sabi dito on verse 29, my Father is greater than all. Sabi dito, my Father who has given them to me, ibinigay daw sa kanya ng Ama, the word is greater than all. Look, now Jesus brings the God the Father who has the supreme control or supreme deitiness, or hindi naman deitiness, or supreme control na lang, supreme control on everything, and what Father gives, believers to Christ, is secure because of His authority. If this Pharisee is questioning Jesus, the Pharisees cannot question the Father. That's why He is always using it. That's why in verse 30, sabi niya doon, I and the Father are one. Kaya nga on verse 31, the Jewish again pick up stones and up likely to stone Him. But Jesus said to them, I have shown you many good works from the Father. For which of these do you stone me? He is claiming the united divine persona of the Trinity here. Asan yung Holy Spirit? The Holy Spirit is the one who is speaking to them. Jesus is the one who spoke. The Holy Spirit is the one who is working and speaking to them in this very moment. Kaya nga walang nag-stone sa kanya on on verse 33. We are not stoning you for any good works, they reply, but for blasphemy, because you are mere men, claim to be God. On 34, Jesus answered them, Is it not written in your law, I have said you are gods? If He called gods to whom the word of God came and the scripture cannot be set aside. At ito pong ginamit niyang word na to ay makikita mo sa Psalms. The cross-references here is the Psalms. Every time that Jesus is speaking, is talking, He is using the scripture itself. That's why these Pharisees could not believe it. Now, punta tayo number 4. Kasi may kasugtong to. The Father is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. Now, look at the repetition here. In the Bible, if it is repetition or meron siyang repetition, it is indicating and it is emphasizing. Indicating and emphasizing. Pag tatlo, emphasizing. Here, it is indicating and emphasizing. Sabi doon, no one can snatch them out of my hands. Jesus is the one who's talking. At ginamit naman niya, the Father. No one can snatch them out of my Father's hand. Now, if you notice the repetition, you can see that it is intentional. Intentional yan sabihin to. Hindi siya biglaan. Intentional, pinagplanuhan niya sabihin to. The first is Jesus' hand, the second is the Father's hand. This shows not only one security, but a double security. Why? Hindi po dalawang kaligtasan to, double security. Why? Kasi ang kausap po niya dito, mga Hudyo. Pinapatunayan niya na siya at ang Ama ay may isang authority. Iisa ang pagiging Diyos. Siya at ang Ama ay iisa on verse 30. Later, dito nga sa verse 30, ay claim niya na ako at ang Ama ay iisa, and reinforcing the unity and divine power of God Himself. The truth is, we accept salvation by faith. Malinaw sa atin yan, pananampalataya lang ang ating kaligtasan. And by grace alone, ibinigay sa atin ito ng Panginoon for free, nang wala tayong maibibigay sa Kanya. And from the first part ng aking preaching, at sinabi ko, it will never perish. Hindi po yan mawawala. In short term, wala yung expiration, mamamatay ka na lang at lahat, pero yung kaligtasan mo ay ibibigay pa rin yan ng Panginoon sa'yo. Kung ligtas ka, it is eternal and secure. The right doctrine and theology will always answer from the Bible that says it will never fade or go away. That's why those Christians that saying na nawawala daw ang kaligtasan, review your Bible. Open your Bible kahit minsan.
On John chapter 10, kasi malinaw dito na hindi po nawawala ang kaligtasan. At kung ipipilit nila na nawawala ang kaligtasan, isa lang ang masasabi ko, dalawa lang yan. It's either hindi yan galing sa Diyos o baka hindi mo kilala ang Panginoon. Kasi hindi po nawawala ang kaligtasan. Paano yun? Paano kung masamang tao ako, last minute ng buhay ko, bigla ako nagbago. What if makita mo si Hitler sa langit? Kilala niyo ba si Hitler? May pakana ng World War II. What if makita mo si Hitler sa langit? Maaari mo bang sabihin sa Panginoon na hindi fair ang Panginoon? What if nakita mo yung pinakamasamang tao sa mundo? Nakita mo siya sa langit. Masasabi mo bang hindi yun fair? Hindi fair ang Panginoon? On one point of their life, they might accept Jesus, or even in the last days of their life or last minute of their lives, they accepted Jesus. Dahil kapag talagang pinili ka naman ng Panginoon, sa langit naman talaga ang punta mo. Now, medyo debatable yan. Maraming tao nagde-debate sa election, meron pa nga selection, alam na daw ng Panginoon kung sino maliligtas. True naman. Pero, ang sabi nga dito, pananampalataya ang kailangan. So, malaking debate yan, hindi ko na ito bubuksan. Baka pagbaba ko dito may magano sa akin, may magdebate sa akin. Let's keep it simple. By faith, by grace, tayo ay naligtas. Let's keep it that simple. And no one can snatch us on the hands of the Father because it is a gift and it is a secured gift. At the same time, hindi kung sinong tao lang yung kumakapit sa atin. Panginoon po ang kumakapit sa atin. Even in 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says that if you accept Christ, you are a new creation. The moment that salvation works, we become a new creation. Bagong nilalang na tayo. Ito yung core ng ating salvation. It was from faith, by grace, and we became a new creation. Parang familiar yan ah. It is justification, sanctification, and glorification. Dito iniikot. Kasi hindi yun ang topic ko ngayon eh. Ang topic ko nga lang ngayon, salvation. Pero may tanong ako sa'yo. Naintindihan natin salvation kanina. Malinaw ba, salvation? Na hindi nawawala, binigay by faith, binigay ng Panginoon for free, and give it is secured. Malinaw ba ang salvation? Parang hindi ba? Malinaw ba ang salvation? Okay, kung malinaw ang salvation, let me ask you a question. Are you sure about your salvation? Sigurado ka ba sa kaligtasan mo? There's so many people out there that saying that they were saved. They received Jesus. Even here inside the church, we can say that we are saved and we receive Jesus. Pero ang tanong, ligtas ka ba talaga? Now, if kung yun ang tanong mo at gusto mong malaman kung ligtas ka ba talaga, meron ako ditong 3 bagay na ibibigay sa'yo so that you knew na ikaw ay ligtas o ikaw ay binago na ng Panginoon o ikaw ay may relasyon sa Panginoon. Ulitin ko lang po hindi gawa ang makakapagligtas sa atin, hindi works, but it is by faith. Pero yung pananampalataya mo sa Panginoon na yon, ang pagtanggap mo sa Panginoon, may kaakibat yan. Ikaw ay nagkakaroon na ng bunga. At itong 3 bunga na to na ibibigay ko sa iyo ay ang 3-way test or to observe or to provide evidence that you have received salvation from God. Ang pinakauna dito sa lahat, ang pinakauna dito sa lahat na ebidensya na ikaw ay ligtas o bunga ng iyong kaligtasan is priority. Here, a man will prioritize what he loves. This might be a measurement of God's given salvation, but it is the most common evidence of salvation. The formula here is that salvation over love is equals to love over priority. And sino na ba yung mahal mo ngayon? If you really accept God, Jesus Christ in your heart, you will love and you will prioritize Him. Ito yung 3 bagay na yon. Love is priority, pagmamahal sa Panginoon, pagkakilala sa Kanya ang iyong priority, abiding in His Word, that is, being a true disciple ng Panginoon. Kasi nga sabi niya kay Peter, di ba? If you love me, tend my sheep. If you love me, feed my sheep. And that is true discipleship, true disciples. And love, at meron pa dito love God's Word and people.
and that is ministry. And follow God's plan, that is salvation and love. Now, this would be our priority the moment na ikaw ay ginaguna ng Panginoon. Sino dito yung nakakilala sa Panginoon at ang pinakauna niyang hinanap, simbahan? Bakit kaya una kong hanapin simbahan? Yung simbahang lalago ako? Because that is your priority. To love God and to love His people. That is the greatest commandment of all. That is your priority as a Christian, as a believer, and nagke-claim na ikaw ay ligtas na at may kaligtasan sa puso mo, sa buhay mo. The Lord will change your priority. Your priority will be loving His Word, loving God, and loving His people. That is the first priority. Tumatawag. Number 2, second evidence is humility. When we say humility, it is an acknowledgement your status before God. A man could not bring himself to the proper relationship to God if he could not acknowledge his status before the Lord. In James chapter 4, verse 6, God opposes the proud but shows favor to the humble. Now, what comes to the mind of the person if his heart is full of pride? Ang sabi dito, ang pride daw, ito ang iniisip ng isang taong proud sa kanyang buhay o sa kanyang mga kakayahan. I deserve to be with God. That's the first pride of a person. The second is the ministry won't work without me, or any work will not work without me. And number 3, sa pride sa puso ng tao, in the pride, I am an important being. Let me clarify you this morning, hindi ka po kailangan ng Panginoon. Let me clarify that. Masakit na katotohanan yan, hindi ka naman kailangan ng Panginoon. And for saying na deserve mo naman makasama ang Panginoon dahil mabuting tao ka, nagkakamali ka. Hindi ka mabuting tao. Ang description sa'yo ng Biblia, ikaw ay kalaban ng Diyos. Ako ay kalaban ng Diyos. Kung naniniwala ka, kung ikaw may nasa loob ng simbahan at naniniwala ka that the ministry won't work without you, sinabi ng Panginoon na kahit mga bato, kaya niyang gamitin para mag-claim ng kanyang pangalan. Let me tell you this. Ministry is not a work for us. It is just a fruit of our salvation from God. That's why you do ministry. It's because God given you the burden and heart in the church. Or not just in church, but in His work. Okay na yung nagsisimba naman ako every Sunday. No. Wala nga sinabi sa Bible na wala nga sinabi sa Bible na sumimba ka lang eh. Wala. Every people in the New Testament, in the early church's days, God called them to where? Judea, Samaria, to the end of the world. The mission field, the evangelism, in short, ministry. And humility says that I didn't deserve to be with God. And another one is my life is the only thing that I could give to the Lord. And lastly, I must cherish the fellowship with God's people. That is humility. That every time na magkakaroon ka ng pagkakataon, ang sarap kaya magkaroon ng usapan na ang pinag-uusapan nyo, Panginoon. Na-try nyo na ba? Kung di nyo pa natatry, ang sarap magkaroon ng ganong usapan. Kesa ang pag-usapan nyo yung buhay ng ibang tao, pag-usapan nyo yung Panginoon. Napakasarap ng ganong conversation. Alam nyo, nung lumipat ako na Brother Ira, daldal kasi ito eh. Nag-uusap kami hanggang 1:00 madaling araw, hanggang 11:00. Masarap yung pag-uusap namin. It's about ministry, it's about God's Word. Punta ako kay Pastor Gary, masarap yung usapan namin. Preaching, sometimes nagtatanong ako sa kanya, mas marami akong bagay na hindi ko alam. Pastor Mario, when we are talking, maganda rin yung conversation namin. Pero pag nandun ako sa mga katrabaho ko, and we were talking anything, parang hindi ako pastor pagkausap nila ako. Nakakalungkot man sabihin, pero I am telling you this. Mas masarap pag-usapan ng Panginoon kaysa ibang bagay. Habang nandun ako, kinatanong nila yung buhay ko, yung past life ko. Tuwang-tuwa pa ako. Sabi ko nga, minsan nga nabanggit ko, namimiss ko yung ganong buhay eh. Namimiss ko yung gantong pagkakataon. And every time na mauwi na ako pastor na nga pala ako. Nakakalimutan ko
nakakaligtaan ko. Kaya mas masarap kausap ang mga taong ang pinag-uusapan ay Panginoon kasi hindi mo makakalimutan kung sino yung Panginoon mo. Lalo na kung nandun ka na sa moment na masaya ka, nandun ka na sa moment na feeling mo in na in ka, wala. Di mo na makakalimutan, di mo na maaalala ang Panginoon dyan. Full humility is an attribute of God that is demonstrated by Jesus. That is full humility. So, who are we to be proud? Sino ba tayo para maging mapagmataas sa harapan ng Panginoon? That's why I do not believe na maaari ka maging Kristiyano at the same time, ang puso mo ay punong-puno ng pagmamataas. Kasi wala ka ng ibang makikitang mataas kundi ang Panginoon. You might be a better musician, better singer, or a best preacher in the whole world, but without humility, the Lord will not be pleased in your work. You might be a healer. You might prophesying about God. Pero ang sabi ng Panginoon, na may mga lumapit sa Kanya, we are healing for your name, prophesying your name, we are doing good works by your name. What just Jesus Christ said? Depart from me, for I have not known you. So, this is the second evidence. Humility. The first one is priority, that is loving God, His Word, and His people. Second evidence of your salvation is humility. The third evidence is obedience. Now, many people in the Bible, napakaraming tao sa Bible, na dito bumabagsak, obedience. Why? Bukod sa napakahirap gawin ng obedience, we also fail in the first evidence. That is priority. So kung walang priority, hindi mo priority ang Panginoon, hindi mo siya inuuna sa buhay mo, meaning you don't have humility. That's why napakaraming bumabagsak sa obedience kasi wala tayo ng dalawa. Hindi pwedeng nag-obey ka muna bago mo siya mahalin. No, minahal mo muna siya bago ka nag-obey sa Kanya. Now, if you look at this obedience, because of Jesus' obedience to His Father, on Father's will, we now can come and ask for God to restore our relationship to Him. Remember, nung Holy Week? Remember, nung sunrise service natin, or nung Saturday service natin from 7 Last Sayings, nabanggit doon ni Pastor Donald. Ano yung nangyari? Ni Pastor Mario. Ano nangyari nung pagkasabi ng Panginoon that it is finished? What happened? Ano yung nangyari sa veil? It was torn apart. It was an evidence na hindi na lang po high priest na makakalapit sa Panginoon, kundi tayo na mismo mga anak ng Diyos ang maaari nang lumapit sa Kanya, manalangin at humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. But in the Gospel of John, chapter 14, verse 15, sabi ng Panginoon dito, if you love me, keep my commandments. And that is kumbaga sa korte, isa tong ebidensya or isang presentation kung paano ka mag-o-obey sa Panginoon or how to display your obedience. To keep His commandments. Ano ba yung commandments niya? Ang sinasabi po dito, marami nagkakamali dito, yung 10 commandments daw. No, ang konteksto dyan, on John chapter 14, it is to, what? To obey to His will. Yung kanyang plano sa buhay mo. That is obedience. Isa sa mga tagutan? Ginamit ko illustration nung prayer meeting natin nung Thursday, is yung mga taong nawawala sa church after nila makuha yung mga bagay na gusto nila. Wala akong sabi dito yung, mostly kasi napupuntahan ko church, mostly na nawawala yung mga college students na graduate na. At saka nagkatrabaho na. Kasi ito yan, high school magpe-pray yan. Lord, ano pong will niyo sa buhay kong kurso, yun ang kukunin ko. So nagkaroon ng kurso, pag-graduate na, pag-pray natin si Sister Ganto, si Brother Ganto kasi gagraduate na yan. Pag-pray natin siya. Nung nakagraduate na, pag-pray natin makakuha siya ng trabaho. Pinag-pray ng church, simula nung kanyang journey. Ba't nung nagkatrabaho, nawala? Anong reason? Busy ako eh. Diba? So bumagsak ka na agad dun sa una, your priority.
inuna mo yung work mo, inuna mo na yung kahit anong parte sa buhay mo, you have no humility. And with no humility and priority of God's word, God's people, you don't have obedience. That's the hard truth. At dito, madalas tayo lahat bumabagsak dito. Ayaw ka na magpataas ng kamay, pero sino nagbasa ng Bible kanina bago lumabas ng bahay? Aminado ako, di ako nakabasa kasi late ako nagising. 7:30 na ako nagising. Sobrang pagod ko. Diba? And Jesus said, keep my commandments. Kasama po yun doon, yung pagbabasa ng kanyang salita. Keep my commandments. That's why sinabi ko, dito tayo bumabagsak. And obedience. Because a man is naturally matigas ang ulo. So what does obedience look like? Obedience looks like turning away from sin and not excusing it. Hindi yung word na, si ganito nga mas makasalanan pa sa akin No. Makasalanan ka. Isa lang ang nagawa mong kasalanan, marumi ka na. Obedience look like following God's word even when it's difficult. Lord, ang hirap naman ng pinapagawa mo sa akin Papupuntahin mo ako dun sa squatter area para magbigay ng salita ng Panginoon, magbahagi ng salita ng Panginoon. Ang hirap naman ng Lord, pwede sa Green Hills na lang. Diba? O pag nandun ka na sa Green Hills, Lord, di ka naman maabot yung buhay nila Masyado silang mayaman Pwede dun sa mabuhay na lang. Nasa mabuhay ka na, dito ka na, sa kapitbahay mo. Wala, pangit ang ugali ng tao dito Pwede ba sa Villa Isabel na lang? Doon, di lumalabas ang tao pag kinatok mo yung bahay, talaga nandun lang sa gate, nakaganon lang Lord, di sila lumalabas Pwede sa kalye na lang. Lord, walang tumitigil Look, the Lord is giving you a privilege to do the ministry. Huwag ka nang mamili. Kasi kung magiging mapili ka pa, lakas mo naman, Panginoon na nga yung nag-hire sa'yo Siya na nga yung nag-call sa'yo Tayo, nag-a-apply pa tayo ng trabaho. Thankful na lang ako bilang pastor, di ako nag-apply. Kinol ako. Pero nag-a-apply din ako sa trabaho ko. Pero si Jesus, siya mismo yung nagbigay sa'yo. Dahil anak na kita, you are part of my family, you are part of my life, you are part of my church, dito na kita ilalagay. Kaya ako dyan, ang init Dahil walang aircon, di pa gumagana yung isa. Obedience. Follow God's word. Pangatlong, what evidence looks like? Ito pa. Living a life that reflects Christ in your daily life. Or living a life that reflects Christ in daily action. Nakikita yung Panginoon sa buhay mo. Ang hirap pag Sunday, kakanta ka nung anong kinanta natin kanina? Lilim? Mananatili sa'yo. Ang hirap ng pa-amen ka sa church, tapos pag uwi mo, nagiinom ka. Ang hirap nun. Ang hirap nung pa-amen. Ang hirap nung paiyak-iyak ka pa sa Sunday service, tapos pag uwi mo, ang ikwekanta mo naman buhay ng churchmate mo. Ang hirap nun. You must live a life that reflects God, reflects Christ in your life. Ano bang ginawa ng Panginoong Jesus sa buhay niya? Baka naman ang makuha mo lang doon yung nagalit siya, ha? Ang makuha natin dapat dyan sa buhay ni Jesus ay yung buhay niya bilang obedient son sa kanyang ama. At sana tayo maging obedient din. At panghuli, kung ano bang itsura ng obedience, obedience looks like submitting to God's will over personal desires. Hindi ko alam kung nakwento ko na to, but before I became a pastor, I am pursuing my career in my business life. Thriving ang negosyo. Nabili ko na yung gusto ko. But all of the sudden, MJ, Milbray, go to seminary. Kasi nag-enroll ako ng first year, second year, online. First year, online. Kaya nung nag-open na yung seminary, kaya mahaba yung buhok ko nang pumunta ako ng BBSI, kasi online class ako. Sabi ko, di ko naman gusto. Pero dahil tinawag ako ng Panginoon doon, iniwan ko lahat. In the very first 6 months of my life in the seminary, nawala po lahat ng bagay na pinaghirapan ko. And for the next 3 years, nawala even yung pamilyang babalikan ko kasi namatay na yung tita ko. Iniwan ko lahat, nawala lahat. Pero I need to submit to God's will. Dito niya ako dinala.
At tayo rin. Hindi ka man pastor, manggagawa, hindi ka man deacon, leader ng church na to, you must submit to God's will. Ano bang will ng Panginoon sa'yo? Ano ba ang gusto ng Panginoon sa'yo? Don't wait for Him to talk to you. Listen and read the Word of God. Andiyan na kasi yung gusto niya para sa'yo. Andiyan na yung will niya para sa'yo. Anong will niya? It's for you to be obedient. To be obedient. That's God's will, for you to be obedient. So answer the question always pag may desisyon ka sa buhay mo. Magiging obedient ba ako sa Panginoon pag ganito ang ginawa ko? Because that is the third evidence of salvation. Balikan natin. The first evidence of salvation is priority. It is prioritizing God, prioritizing His Word, and prioritizing His people. Number 2 is humility. Without pride in your heart, without proudness in your life, you come to the Lord with full humility. And because of that two evidence, nagkaroon tayo ng pangatlo. And that is obedience. Obeying God's Word and God's will. Now, for conclusion, salvation is secure in Christ. Walk confidently in His love and grace. Trust in His eternal promise today. In John chapter 10, verse 29, He gave us a strong declaration of security in all Scripture. Salvation is not something that we hold into by our strength. It is something that Christ holds for us. We are not secured by God by gripping on God. Ulitin ko. We are not secured by gripping on God, but God's grip on us is the thing that made us secure in salvation. Hindi po tayo yung kumakapit sa Panginoon. Panginoon po ang kumakapit sa atin. Wala akong narinig na term sa Pilipino na kapit sa Panginoon. Tanging kapit sa patalim lang yung naririnig ko. Why? Because the truth is, the Lord is the one who is holding us. Mahigpit na pagkakakapit. Jesus gives eternal life. Meron pa ba ako kasunod? Jesus gives the eternal life. It is not temporal. It is not conditional. It is not even uncertain. The Father who is greater of all guards what He has given to us. The Son is holding us, the Father holds us, and because they are one, our salvation rests in unbreakable power of God Himself. But this assurance is not meant to produce carelessness. Ulitin ko, this assurance of salvation is not meant to produce carelessness. It is producing evidence. A life that is truly saved will show it. It will show the heart that prioritizes God, a spirit who walks in humility, and a life who practices obedience. So the question is, are you truly saved based on our evidences here? Totoo ba yung kaligtasan mo? Do you prioritize the Lord? Do you come to Him with full humility? Or are you obeying His will? Because that is the evidence that the Lord is giving us when it comes to salvation. Hindi ka maliligtas ng iyong gawa, pero magkakabunga ang iyong kaligtasan sa iyong pananampalataya sa Panginoon. So my challenge for you this morning is to examine yourself. Tapos na tayo sa series natin ngayong April, An Assurance of Salvation. I don't want you to go out of this church at paglabas mo sa bahay, matatanong mo pa rin, ligtas ba talaga ako? Pag namatay ba ako bukas, saan ako pupunta? Totoo bang sa langit ang punta ko? O baka sa impyerno ang punta ko? Ang impyerno nakakatakot. Punong-puno ng paghihirap doon. Hindi ako nananakot. Sinabi lang sa Biblia. At wala nang ibang mas magandang lugar pa kundi sa kaluwalhatian ng ating Panginoon sa kalangitan. So reflect yourself. Examine yourself. Totoo bang ligtas na ako? To know that, ask, what is your priority? Is it God or everything else? Or do you depend on God or a subtle pride in yourself? Or are you following Christ or just claiming Him? Examine yourself. Don't settle for claim salvation without a changed life. Make it clear today mismo. Make it clear that if you are not certain, don't ignore Christ. Seek Him certainly. If you are not assured, seek Him certainly. If you are assured, don't become a passive Christian or believer. Because in the end, it is not about how loudly we say that we are saved,
but how clearly our lives show that we are held by our Father who gives salvation to His believers. Tayo po lahat ay manalangin. Dear God, Heavenly Father, we thank you for this morning that you have given to us. We thank you, Lord, for the life and salvation at sa kasiguraduhan, Panginoon, ng aming kaligtasan. Salamat, O Lord, dahil tunay at ang aming kaligtasan, Panginoon, ay hindi nawawala. But Lord, hindi namin kayang gampanan ng mga bagay na ginawa mo sa amin. That's why we are asking, O Lord, nagabayan niyo po kami at hawakan niyo po kami. Ituro niyo po sa amin, Panginoon, ang daan at i-correct ang aming mga puso. Dahil ang puso namin, Panginoon, ay punong-puno ng kasamaan. May you give us a changed heart. Lord, protect us and give everything that we need. Dahil wala kaming kakayahan, Panginoon, na gawin ito. And we believe, O Lord, by following you, by having faith in you, by your grace alone, we could be saved. Hold us, O God. Bless us. Guide us. And give us, Lord, the humility. Give us the heart of priority, of prioritizing you. And give us, O Lord, the obedience in our hearts. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.